hearts and our souls unto the Lord. Ikaw ay nararapat, Lord, sa lahat ng papuri, sa lahat ng pagsamba, pagluwalhati at pagdakila, Panginoon. Panginoon, salamat po sa taon ng aming buhay na binigay mo, Panginoon. Bago pa, Panginoon, kaingal sa liputan, Lord, salamat po, inisip mo na po kami, Panginoon. Pinlano mo na magkaroon kami ng buhay, magkaroon kami ng kalakasan. Bago palikain sa liputan, Panginoon, ay yun ang niloob. Pinlano, Panginoon, kami bilang isang bayan, bilang isang pamilya, ay titindig, Panginoon, bilang blessed sanctuary. Ay sa lugar ng Mabuyong at dito rin sa lugar ng General Trias, nagpapasalamat po kami sa 13 taong nakalipas, Panginoon. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Now, we are celebrating your goodness, your faithfulness, O God. In the same passion, Panginoon, na inilagay mo sa amin ang una itong binuksan, Panginoon. Kami po ay nagpapatuloy, Panginoon, na nag-aapoy ang aming puso
para ikaw ay dakilain, Panginoon. Para ikaw ay ipahayag. Sabihin, maranasan ka ng maraming tao, Panginoon. Thank you, God, that all of us here responded to your call, Panginoon. May isang araw sa buhay namin, narinig namin ang iyong mga salita. Natuto kaming manalig, manampalataya, Panginoon. Upon hearing your word, Lord God, kami po ay nagsimulang manalig at manampalataya sa iyo. Tinanggap ka namin bilang aming Diyos, bilang aming Panginoon, tagapagligtas. Ngayon kami nagdaramos, Panginoon, ng isang napakalakilang araw na ikaw, Panginoon. This wonderful day, we are celebrating, Lord God, of your goodness and faithfulness all throughout the 13 years of God that have passed by, Panginoon. Salamat po. Nakalipas, nakaraan, Panginoon. Pero Lord God, salamat po, Lord, sapagkat sa kasalukuyan at sa hinaharap, napakaganda ng iyong dakilang plano, Panginoon. At magpapasimula sa araw na ito, Lord God, ang panibagong araw, panibagong panahon, panibagong taon, Panginoon, kung paano, O Diyos. Ang kagandahan loob mo, Panginoon, ay mararanasan namin, Panginoon, at ang panibagong sigla, Panginoon, ay mararanasan namin, O Diyos. Sa pamagitan ng gawain ito, Panginoon, pupunin mo ang puso namin, Lord, ng pagpapanibagong lakas, pagpapanibagong sigla, Panginoon, upang simulan ang panibagong taon, Lord, na aming haharapin, na kung paano, sinamahan mo kami sa nakaraang taon, Panginoon, mga nakaraang panahon. Salamat po sa lalo mo pang pagsama, Panginoon. Salamat sa panibagong pahing ng iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa na ibubuhos mo upang aming gawin, Panginoon, ang mandamang inilagay mo sa puso ng buhay ng bawat isa sa aming, Panginoon. You said, Lord, your word said, Panginoon, that there's a time for everything. Panginoon, may kanya-kanyang panahon. At salamat po, Lord, sa panahon ito. Mga dakilang bagay, magaganap at magyayari sa aming mga buhay. Kaya salamat po sa umagang ito as we celebrate, Lord God, your goodness and your faithfulness, Panginoon. As we celebrate today in this place, Lord God, kami po'y lumalapit at lumadalangin, Panginoon, na patuloy, Lord God, ang pangalan mo'y maitataas namin, maluluwalhati namin, mabibigyan namin ng parangal, mabibigyan ka namin ng katakilaan, Panginoon. Patuloy namin mararanasan ng iyong pagkilos at iyong paghipo sa buhay ng bawat isa. At amin nga po mamamala sa iyong kalawalatian sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba. Sa iyo lahat ng pagkakila, Panginoon. At ang malalakas na malakpak na ikaw, Panginoon. Hallelujah! Ang malalakas na malakpak na ikaw, Panginoon. Ang ating sa iyo. Yung malapit na namin, Panginoon, purihin ka. Hallelujah! Jesus, we worship you, Lord. Jesus, we worship you. We adore you. We glorify you. We magnify you. Panginoon, sa iyo lahat ng papuri at pagsamba. Tanging pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen and amen. Amen. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Sa puntong pong ito ay dadako na tayo sa pinakamahalagang gawain. Inatawagan ko po ang ating mahal na pastor para po sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay po ni Pastor Dr. Pedros. Muli po, Panginoon, maraming salamat po, Manolay. So, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po! Let's give the Lord a best love offering of praise. Hallelujah! Ayan, hindi po ang Panginoon. So lahat po na nanggaling po sa BSI family, ang yung sumigaw po ng malakas na Hallelujah! Hallelujah! Isa pa po, yung pinakamalakas kong magagawa ng Hallelujah! Yung pong BSI family, General Trias, magaw po ng malakas na Amen! Hallelujah! Let's all together give the Lord the best love offering and love offering. Hallelujah! Purihin po, Panginoon. Hallelujah! Salamat po.
Tayo po ay nasa sa ika-13 taon na po ng katapatan ng Diyos sa kanyang banal na gawain po sa General Trias. Sa Diyos po ang papuri sa lahat ng ito. So that's why tayo nagse-celebrate ngayon magkakasama. Amen po? Lahat po ay nagagala. Ayan. Tayo po'y manalangin at tayo po'y magpapatuloy na po sa ating pagpisahin ngayong umaga ito. Pagkatiwala po natin sa Diyos ang ating pag-aaral. Panginoong Diyos, kami po ay nagagala sa pagkakataon ito. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito kami. Ikaw ang dahilan kung bakit may pagdiriwang. Ikaw po ang dahilan kung bakit may blessed sanctuary, Panginoong Diyos. Mula po sa Alfonso hanggang General Trias. And we believe, Father God, maraming lugar ang pupuntahan ng inyong church. Ikaw ang dahilan kung bakit may lahat-lahat, Panginoon. Ikaw din ang dahilan kung bakit kami nakapag-lingkod at kung ano ang meron kami ngayon at kung ano ang nagiging kalalagayan ng iyong anak, ang inyong pong iglesia sa ngayon, ito'y dahil mapagbiyaya ka at dakila. Maraming salamat po. Ngayong umagang ito sa amin po 13 taong selebrasyon, ang dalangin po ng inyong lingkod ay kayo ang siyang pangunan. Kayo ang siyang maparangalan. Kayo ang siyang mabigyan ng pinakamataas ng kalwalatian at papuri. At kayo rin po ang magsalita sa amin ngayon sa oras na ito, O Diyos, sa isang napaka-personal na kaparaanan. At narito po ang inyong lingkod, patuloy kong gamitin panghitin sa inyong mga anak, O Diyos, ang inyong mga salita. At dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na karunungan at pagmubay ng Espiritu Santo upang maunawaan po namin ang mga salita mo, upang ang inyong lingkod po ay maging kagamit-gamit, Panginoon, daluyan ng iyong pagpapala, O Diyos, para sa bawat isa. Maraming pong salamat, Panginoon, at sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang oras na to, sa iyo lamang po, at tawag sa iyo lamang, magpakailan-kailan pa man ang papuri, kaluwalhati ang walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, at may magsabi ng Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos at tayo po ay tumatakbo ngayon sa tema na kung saan ay may patungkol po sa salita ng Diyos. Kung saan ang ating pong pagbabasihan po na mga talata po sa Biblia ay nakatagpuan po natin sa sulat ni Pablo, kalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, ano po, chapter 4, beginning verse 1 to 4. So, ang tanong ngayong umagang ganito, gaano po ba kahalaga talaga ang salita ng Diyos? Mamaya po natin sagutin yan. At ang gusto kong maintindihan po natin mga kapatid, ano ang kahalagahan po nito. Ito pong bahagi ito ng chapter 4, ito po ay naganapan, ito po ay tagubilin ng mahal na Apostol Pablo sa mga huling panahon ng kanyang pong ministeryo bilang apostol. And then siya po ay nag-train ng kanyang mga kapwa-lingkod, katulad po nila Titus, nila Philemon, no? At ni Timoteo, kung saan ay highlight po mga kapatid ang kalagayan ni Timoteo. No? Bilang isang disipulo ng Diyos sa pamumuna at pagtuturo ng Apostol Pablo. Timoteo, anak ko sa pananampalataya. Talagang tunginan, tinutukoy niyang anak. And I personally believe, pagkatapos po ng 13th year anniversary, bago tayo pumasok sa 14th year, I believe, may magtatayuan ng mga Timoteo at Timotea ang PSI. Karami. Amen po ba kaya doon? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang bahagi po ito ay naglalaman ng tagubilin, paalala, atas ng Apostol Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timothy. Kung saan tayo pinaniniwala, sabi nga po, the last word of a dying person is very, very important. Di po ba kapag po mamamatay na yung isang matanda, may sakit na, papalaw na, lalo yung mayama, may kabuhayan, pinapakinggan natin, kanino ba ipapamana yung lupa sa paso? Kanino ba ipapamana yung sasakyan natin? Kanino ba ipapamana yung bahay? O, bukod sa meron last Testament na narite na doon, eh,
noong araw talaga tino-honor yung verbal na sinasabi ng isang papanaw na tao. Dahil naniniwala sila na yun po ay napakahalaga talaga. Kaya sinasabi natin, huwag natin pag-awayan yung lupa bago namatay si nanay, bago namatay si lolo. Ang sabi niya yan kay Pedro, ako si Pedro. Bakit? Ikaw si Pedro ba ikaw? Mali lang yun. So bakit pinapanghawakan mo yung napakahalagang tagubilin? Tama po ba? Yun po, minsan po, it only talks about the wealth at kung ano yung meron, materially. Pero ito pong bahagi ito ay naiiba. Ito po ay espiritual na atas. Ito po ay espiritual na tagubilin. Ito po ay espiritual na pag-iiwan ng ministeryo sa lingkod ng Diyos na sa Timoteo. Kasi sa panahon ito, after na makapagtagubilin si Pablo ng ganito, hindi na nagtagal sa pagpumanaw. Kaya malinaw na ina-transfer niya ang leadership mismo niya kay Timothy. Ako iaalay na, magpakatataga ganito, ganyan. Ako, alam niya, pati yung kanyang corona, alam niya, malinaw at maayos yung transition ng ministeryo. Ang tanong ngayon, umagang ito ay, Pastor, ano ba talaga mahalaga? Ang salita ng Diyos. Ang gusto kong sabihin sa inyo, hindi po yan basta mahalaga lang. Yan po ay pinakamahalaga na sa lahat ng bagay. You know why? Ang salita ng Diyos ay katumbas at kapantay ng Diyos. Ganun po yan kahalaga. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pagdating ng John 1:14 ang sabi, and the Word became flesh. Lumabas na ngayon ang second member of the Holy Trinity, the Lord Jesus Christ. The Word. Ang tagubilin po ng halaga. Ang sabi po dito, mga kapatid, okay, puntahan po natin ang ating pong talata na pagbabasihan natin ngayong umaga ito na matatagpuan po natin sa aklat po ng 2 Timothy. Ano po ang sabi doon? Ipinagbibiling ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang buhok sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Verse 2, dito po tayo mag-focus sa verse 2. Kasi ang ating pong talata ay from verse 1 to 4. Ang sabi po ng verse 2 ay ano? Ipangaral mo ang salita. Yun po ang pinakadiin, mga kapatid, ng matindi pong anas, ng matindi pong tagubilin ng apostol. Ipangaral mo ang salita. So napakatindi po noong atas na yun. Preach the word. Be instant in season or out of season. Preach the word. Ang pinaka-utusan po ng kanya pong tagubilin is about preaching the word of God. Pangangaral ng salita ng Diyos. Alam mo mga kapatid, nakita ko po sa buhay ng Apostol Pablo kung gaano siya nakahalaga sa kanya ang Word of God, kung paano talaga siya namuhay doon sa kapangyarihan at panguna ng salita ng Diyos. And even in church na kanyang iniwan, kung tutuusin sana, ganito ang kanyang sasabihin. Huwag kayong mag-alala, pagpanaw ko, may Timoteo next to me. May Timoteo yung sasagot na aking ministeryo, magpapatuloy kayo, huwag kayong mag-alala. Pero hindi kailanman namin sa Bible na ang church ay itinalaga ng ganyan kay Timoteo. Saan niya tinalaga ang church? Sabi niya, kayo'y itinatalaga ko sa Diyos at sa kanyang salita. Mga kapatid, pag po si Pastor Noel ay umidad, hindi ko po kayo itatakubilin kung kanina ito. Bago ko po kayo itatakubilin sa susunod na lingkod ng Diyos, ng PSI, ng PSI pa rin po ito. Una na po itatakubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita. Kasi alam ng Diyos at alam ng salita ng Diyos kung sino ang nararapat na tumayo next to me. Amen po ba? Ako, baka magkamali po ako ng pag-aapon. Pero never ang Diyos magkakamali. Dahil sa mga, nung itagubilin niya yung church,
sa salita ng Diyos at sa Diyos mismo itinagubilin. Tiyak na maalagaan, tiyak na maiingatan, tiyak na magpapatuloy, at tiyak na lalago at uunlad ang Iglesia. Bakit? Nakasalalay sa kamay ng Diyos at sa kanyang salita. The Word of God is God, sir. Amen? Ganun po mahalaga po yung salita ng Diyos. Ang sabi, preach the Word. Hindi mo sinabi, magpalaki kayo ng tubig. Hindi mo masamang magpalaki ng tubig. Huwag kayong magpakayaman at magnegosyo. Huwag kayong kumontrata. Hindi ho yun ang bibig. Hindi ho masama yun. Lumaman tayo. Tarik pa lang sa mukha. Pero grabe ang atas. Grabe ang tagubilin. Preach the Word. May nagsasabi, bakit si Pastor Roy pag nagsasalita, parang laging ganito. Ba't natin yung pagsigyan? You know why? Hindi ko salita. Kaya hindi po ako nanginginig tumayo, kahit pang po sino ng kanilang. Basta alam ko ang salita ng puso ng kanilang. Simply because the Word of God is God. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, I have to say that report of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. So, preach the Word. Yan po ang ating diin ngayon sa ating pong mensahe. Ang pangangaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kung titingnan po natin, hindi ko kayo pahihirapang umintindi ng salita ng Diyos. Preach the Word, yun po yung atas ni Pablo, at makikita po natin ang anim na ina-itemize niya talaga. May patungkol sa pag-preach, may patungkol sa paghahayag ng salita ng Diyos. So, ang sabi po doon sa una po ay makikita natin, balikan po natin at yung diin po ay nasa verse 2, 2 Timothy chapter 4. Ang sabi, preach the Word. Ano ang kasunod na salita? Ang sabi ron, be instant. So, paano daw ang pagpahayag ng salita ng Diyos? Be instant. Pag yung pong salita pong be instant, mga kapatid, kung titingnan po natin, ano po ba yung kahulugan ng be instant? Yun po ang salita pong yan, pag tinignan po natin ang kahulugan yan, yan agad-agad. Hindi yan naghihintay. Hindi yan kailangan ma-delay. So meron niyang tinatawag pong sense of urgency. Be instant. Ano ang ibig sabihin? Kung ikaw ay lingkod ng Diyos at ngayong oras na ito, kailangan ka magpahayag ng salita ng Diyos, hindi mamaya. Meron pong isang pastor. Pastor, punta po kayo dito. Meron dito, kailangan mo ipag-pray kasi malinaw pa po ang isip. Ang intention po nung tumawag sa pastor ay ganito. Bago man lamang bawian ng buhay ay makarinig ng salita ng Diyos. Sige, pupunta ko diyan, maya-maya, sabi ng pastor. Dumating ang pastor alas 9:30. Namatay po yung tao alas 9. 30 minutes ang gap. Kilala po ako sa karabyuhan kung paano po ako pumunta sa mga ganyan. Pag naulan po yan, nakakaputi po ako. Naintindihan ko po yung salitang bilis na. Lalo pag malakas pa, hindi ko masyado hindi. Pero pagka mga gano'n na, tara na. Agad-agad, minsan hindi pa ako nakailan. Hindi pa ako nakasuklay, magsusuklero na ako. Para na rin maklay. Hindi ko muna mga magaling. Sinisipag po yan sa biyaya ng Diyos. So, meron yung sense of urgency. Mga kapatid, lalo po sa mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, lalo po sa mga nagsishare, lalo po sa mga timahayag natin, mga kapatid, pag yan po'y nakatabi mo sa elevator at may time, masabi mo, alam mo, mahal ka ng Diyos. Huwag mo nang pagpabukas pa. The word mahal ka ng Diyos is very, very important. The word mahal ka ng Diyos is very, very powerful simply because word of God yan. Yan ay may buhay. Hindi yan babalik sa Diyos na walang ginagawang pagpapala kasi nabitawan ang salita ng Diyos. Sa isang lugar, sa isang specific na tao. Amen po. Mayroon pong sense of urgency. Be instant. Agad-agad. Walang pagpapaliban. So, pinapakita ng Apostol Pablo na ganitong klase ang dapat maging sa isang lingkod, sa isang preacher, o sa isang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung kailangan ngayon, be instant. Amen po? Yun po. Pangalawa, ano ang sabi doon? Pagkatapos ng be instant, ang sabi,
Minsan, in season or out of season. Bago na ako, pangalan, iyak ako eh. Hindi ko pa kaya yung ginagawa ni na brother eh. Hindi ko pa kaya yung ginagawa ni na pastor eh. In season, out of season. Pagpapatila-tila mo na ang ulan. Mga kapatid, ibig sabihin, ang pangangaral at pagpapahayag ng salita ng Diyos, walang pinipiling oras. Season or out of season. Ibig sabihin, lahat, talking about sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, lahat ay nasa season niya. Lahat yan ay napapanahon. Walang hindi napapanahon. Meaning to say, ang salita ng Diyos ay pwedeng ipahayag kahit anong oras, kahit anong panahon, kahit anong sitwasyon. Basta kailangan, ang salita ng Diyos ay kailangan maipahayag agad. At yan ay laging napapanahon. Hindi yan po na-expire. Amen po, walang expiration date ang salita ng Diyos. Walang expiration date yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Yan ay laging nasa kapanahunan. That means po, pwede kang magbahagi ng salita ng Diyos anytime, anywhere, any situation. Amen po ba? Amen. Napapanahon man daw. O hindi? Minsan, ito yung akala natin. For example, pag tayo humahayo, tayo nagpahayag, parang tinanggihan tayo Sino yung sabi sa ating tinanggihan? Baka yun si Apollos ang nagtanim, si Pablo ang nagtinig, ang Panginoon ang nagpatubo. Ibig sabihin, hindi ikaw talaga ang aani. Marami po akong karanasan. Ako po ang nagtanim, iba ho ang nag-ani. Pero iba ho ang nagtanim, ako ho ang umani. So ganyan po yan. Iba-iba po yan. So mga kapatid, baka inisip natin minsan, hindi napapanahon yan. Laging napapanahon yan. At kung papaano yan, mahihinog ang Diyos ang nakakaalam yan. Hindi natin trabaho ang hinugin yan. Hindi natin trabaho ang ikundig ang tao, lalo-lalo na pag-evangelist mga kapatid. Ang trabaho natin ay ipahayag lang ang salita ng Diyos. Ang Diyos na ang bahala dyan. Amen po? Lagi po yung napapanahon. Hindi yan naluluma. Hindi nawawala yan sa puso. Anytime, anywhere, ang sabi niya kay Timoteo, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, pwede kang magpahayag ng salita ng Diyos. Amen! Palakpakan po natin ito. Yun kung nakaranas ng mag-share ng salita ng Diyos sa kaibigan mo, kung kanino man, nakaranas ka na. Na kahit anong parang, kahit napakikising oras, nakapag-share ka na ng salita ng Diyos, sumigaw ng malakas na, Hallelujah! Hallelujah! O halos lahat po. Akala niyo po ba ang preaching the word dito lang? No! Nung po ako yung estudyante ng Bible School, pag ikaw ay nakatabi ko sa bus, at yan po ay tumakbo ng 10 kilometers, malamang. Kilala na kita, alam mo na kung saan ang lugar mo, pagkatapos ay nakapagpakilala na ako ay estudyante ng Biblia, at ako ay pastor, mahal ka ng Diyos. Nakaranas ako pagpihira ko. Talagang ano siya, nagpapahayag na siya ng kanyang pananampalataya, at in term doon ay pinatatanggap na, ano na po sa may Twin Lakes. Pag init po, tapag po ng palot, sinahan doon. Ano yung dating furniture? Kaya ko sinabi, Brad, hindi man tayo magkita, magkita tayo sa langit. Baba ako sa kanto ng amoy yung sa may tricycle. At least, nasave na ang isa. Taga ng suko. Ako po noon ay 3rd year na sa Vietnam. Ganyan po ang preaching the word. Mga kapatid, laging may panahon. Wala yung maling lugar. Wala yung maling oras. Lahat yan ay nasa lugar. Lahat ay nasa kapanahunan. Dahil kailanman, kung paano ang Diyos ay hindi nagbabago, ganun ang kanyang salita. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Lagi yang nasa panahon. Okay. Pagpapahayag ng salita ng Diyos, preaching the word, ano po ang ginagawa daw? Pinapagawa sa kanya? Reprove. Ibig sabihin po, pag tinignan niyo po yung kahulugan po niyan, ibig sabihin ni reprove, sawayin. Yung rib, yung pagsaway, kaya hindi mo magkaiba yun, iisa pala yun. Kaya yung aking sinulat dito na 6, pwedeng 5 lang yan. No? Gusto niya 6, wala rin violation kasi po talaga naka-itemize So makita natin sawayin. Paano po nagsasaway
ang salita ng Diyos. Unang-una, kapag ang isang tao po ay may ginagawa against the Word of God, sasawayin ka ng Word of God. Paano ka sasawayin ng Word of God? Minsan, mayroong somebody na magpapaalala sa'yo. Alam mo kapatid, mahal kita sa Panginoon. Gusto ko lang ipaalala sa iyo, mali ang ginagawa mo. No? Nasa salita po ng Diyos yan. So akala mo ganun lang yun. Wala ka bang hawak na Bible, you are doing the preaching. Amen. Nagpupure ka na. Nagsasaway ka na. Okay? Dito po makikita po natin, kung i-atras po natin ang ating pong pagbasa, kung makikita natin si Timoteo kasi, madali siyang turuan ni Pablo kasi nga, siya po ay talagang bihasa sa salita ng Diyos. Well-trained si Timothy. Kaya nga sabi niya, alam mo na yan sa pagkabata na ang salita ng Diyos ay, una sa lahat, nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Saan niya natutunan yun? Sa lola niya. Ang unang nag-preach ng word kay Timothy ay yung lola niya at yung nanay niya. Yung kanyang nanay na ang pangalan na Eunice at yung kanyang lola ang pangalan na Loida. Yun ang unang preacher ng word patungo kay Timothy. Kaya nung bakit ni Apostol Pablo si Timoteo, meron na siyang alam, hindi siya uumpisan pa lang. May lalim na. Bata pa lang, sinasanay na sa salita ng Diyos sa bahay. May preaching of the word na nangyayari na doon sa bahay. May sawayan na nangyayari doon sa bahay. May correction na nangyayari doon sa bahay. May pagtuturo na po na patungkol sa kaligtasan doon pa lamang sa kanyang lola at sa kanyang nanay. Alam na niya kung ano ang kaligtasan. Sa pagkabata mo pa, alam na yan na yung nagtuturo ng daanan. Kaligtasan, ibig sabihin, bago pa namin ni Apostol Pablo, may alam na si Timoteo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya alam ni Timoteo kung gaano kahalaga yung itinatagubilin sa kanya. So yan po yung makikita po natin mga kapatid. Reprove, sasawayin daw, ano na sasawayin? Yung lahat ng gumagawa ng hindi kalooban ng Diyos. Yan po ay sasawayin. Alam niyo, maraming pagsaway ang ginagawa sa ating Panginoon. Minsan gagamit siya ng tao, sasawayin tayo. Minsan gagamit siya ng isang musika, sasawayin tayo. Gagamit siya minsan ng isang preaching, sasawayin tayo. Basta importante, ang salita ng Diyos ay makakarating sa atin na may pagtutuwin, may pagsasaway. Amen po? Doon sa unang bahagi, kompleto, correction, training in righteousness, review, reproof, kompleto. Yung unang po bahagi doon bago pa po dumating ang chapter 4. Malinaw na malinaw po ang salita po ng Diyos. So, amen po ba? So, pag tayo po ay nasaway ng salita ng Diyos, sinasaway tayo directly ng Diyos, mga kapatid. Ganun katumpas nun. Kaya po pagka tayo sinasaway, ay makinig po tayo. Dahil pag hindi tayo nakinig, ay trahedya po yan. Lahat po ng sumunod, nakinig, ay napabuti at napanuto ang buhay. Pero ang lahat ng sumuway sa salita ng Diyos ay hindi napabuti, kundi bagkus po ay napahamak at napariwara ang buhay. O mapapariwara ang buhay. Amen po ba? So, ang salita ng Diyos, ang preaching of the Word of God ay nagsasaway. No? Ano po ang pagkakagamit po noon doon sa incest? No? Sabi noon, it's a word of God in season or out of season, reprove, tapos rebuke, exhort. Pag sinabing exhort, ano mo pag sinabing exhort? Ano ang ibig sabihin ng exhort? Parang ikaw ay paalalahanan. O, ganun po yun. So, ang salita ng Diyos ay nagpapaalala din mga kapatid. So, ang pangalima po, makikita po natin, sabi doon sa preaching of the word, sabi doon, with all long suffering. Mga kapatid, hindi po napakadali yan. At danas ko yan. Mayroong pagkakataon ang salita ng Diyos ay hindi mo kaagad-agad natututunan, pero ang dalas-dalas mong naririnig. Di po ba? Kaya nga, masyado magtuturo. Kasi po, yan po ay, meron po tao talagang hindi pabagal o unawa. Kasama ng po ako niyan.
Akala ko po, nung ako po ay makagraduate po ng 5 taon sa Bible School, akala ko ang dami ko nang alam. Hindi ko sinabi, akala ko na po ng lahat. Iba yun. Akala ko ang dami ko nang alam. Pero meron akong isang napakahalagang nalaman. After 5 years ng aking pag-aaral, at ang dami ko pa palang hindi alam. Kaya hindi pala ako dapat tumigil pag-aral. Yun ang aking natutunan at doon ako nagpapasalamat sa Panginoon. Naintindihan ko na ang aking pag-aaral pala ay hindi lamang pag kinuha na ako ng Panginoon. Kung ako ay mabubuhay ng 100 taon, imagine kung gaano ko kahabang panahon mag-aaral. Kaya yung pagtuturo ay ganun din. Pag nalawa ka kaagad, sa isang pastor, hindi po pwede po ang mahinipin. Sa isang pastor, hindi po pwede po ang mahina ang pasensya. Marami na po nagsabi sa akin, Pastor, hindi ko maintindihan po anong personality mo. Dapat mo na review ko, hindi mo review. Dapat mo na disiplina, hindi mo disiplina. Hindi pa ba nila alam yun? Tanda-tanda na nila sa church? Alam mo, minsan, hindi ko kailangan mag-explain ng napakahaba dahil alam mo hindi maiintindihan. Minsan nasasagot ko na lang, kapatid, doon ka nang gagaling sa prinsipyo mo, doon sa iniisip mo, yun yung tama at yun ang dapat at yun ang mabuti. Pero palagi ko kapatid, maiintindihan mo kung saan ako nang gagaling kapag ikaw ay naging pastor. Kami pong mga pastor, hindi po ang aming pong goal is maalagaan yung tupa ng Panginoon at makapagbigay kami ng kaluwalhatian sa Diyos. Na yung flock na pinagkatiwala sa amin ng Diyos ay aming mai-surrender sa Panginoon balang araw, walang bawas, walang kulang, nagampanan yung amin po tungkulin. Katulad ng ginawa ni Jesus na siya mag-report sa Ama. Ama, naingalan ko lahat ng ipinagkatiwala mo sa akin at ni isa walang napahama maliban sa isang taong tiyak na mapapahama kaya naghanap ng sariling kapahamakan. Si Judas. Di po ba? The Lord Jesus Christ is our model of shepherding. He is only our great shepherd. Kaya kami mga pastor, una namin pinag-aaralan ang magmahal kami sa inyo bago po namin kayo pagalitan at rituloy. Pero minsan hindi na nyo kami naiintindihan kahit pinipilit namin intindihin kayo. Pero dahil kami mga pastor, ito po ang aming masasabi. Kahit minsan ang tupay nagpapasaway o kahit laging nagpapasaway, hindi ho namin pwedeng hindi kayo mahalin. Why? Yun po yung sinumpa namin tungkulin sa Great Shepherd. Iingatan namin kayo at mamahalin namin kayo. Kahit hindi nyo kami mahalin, kailangan namin mahalin kayo. Basta pinaka-importante sa amin, mamahalin namin kayo. Kahit anong maging dating sa inyo, yun ang amin. Dapat yun. So ang sabi po doon ay yung sa atin, matyagang pagtuturo. Tiyagahan po. Alam niyo po, meron po akong isang inaaral. Isang subject. Yun po ay inaral ko pa since 2000. Ngayon po 2025. 25 long years. Ang dami pa rin habang tutulong. At naniniwala ako hanggang bumalik si Jesus. Marami akong matututunan sa isang subject na yun. At yun din po yung mga pinagtuturo ko sa mga warrior na yun. Sabi ko, huwag kayong magsasawa. Pambihira isang taon pa kayo. Inip na ba? Ako, 25 taon na dyan sa subject na yan. Pero hindi ako nagsasawa. Ako'y natutunan. Tiyagaan naman po tayo. At ito nakikita ko talaga kung sino si tiyaga. Hoy, magkakaroon po tayo ng doctrine ng training. Sino po ang pupunta? Ang bihira. Asa na naman, magkita tayo sa bilis ng gabi, 7. Oh, alag ka naman sa unang gabi, pag-bihira dami, oh. Picture ko, ganyan. First batch, bihira.
ilang panahon, 2 na lang, 3 na lang. Hindi ako naniniwala yung iba ay hindi magiging preacher at hindi magiging lingkod. Sadya nga lang siguro may taglay na kapag-anak. O, ay tulong mo naman si Tiyaga yung mauna. Naman po yung kasimple. Amen po. Tiyaga ang pagtuturo ng salita ng Diyos at tiyaga ang pag-aaral. Amen po? Hindi ko po pwede sa isang lingkod at sa isang preacher lalo na hindi magtiyaga. Ako po, pag ako mag-i-speak na yung umaga, kung hindi nakakatulog na mahigit sa gabi, makakatulog na maiksi, 2 oras, 3 oras, isang oras. Minsan, kailangan ko na umalis din sa harap ng aming Bible kasi po, downloads na. Mag-i-speak pa ako sa downloads o atin ako ng downloads. Kasi ang downloads po natin every Sunday, 5 a.m. Amen. Kailangan mo tiyaga. Araw ng linggo, dapat pagkatapos mamamahinga na hindi. Iitip sa bahay ng konti pagkakain ng tanghalian, pagdating ng alas 3, gano'n na. 3:30, hayo na kami. Nag-umpisa kami, 8, ilan na ngayon tayo? 8. Okay na, titiyagay natin yan. O minsan, umabsent yung isa, may nadagdag na 3, pupurihin ng Panginoon. Kaya niya, kapon din. Hanggang hindi bumabalik si Jesus, hindi ko kami titigil ang magtuturo. Hindi na rin tayo titigil ang mag-ayo. Amen po! Sinong sasama? O, tingnan nyo. Preach the word. Sinong sasama? Teka, pag-iisipan ko. Salamat na lang yung nag-share sa iyo nung araw, hindi pinag-isipan kung sisiran mo, hindi. Diretso siniran ka, nakilala ka tuloy sa Panginoon. Amen po? Salamat po sa nakabisikleta nakarating sa amin habang nakatanod ako sa tatay ko, nagpapantay ng bangkong napakalapad. Nakabike ng BMX, yan po sa puso noon. May dalang gospel tracks, ang saklolo bukat sa itaas, hiniayos ni Watson Goodman, walang bayad, hindi pinagbibili. Alam po kung ano nakalagay niya? Noon po ay grade 1 na ako. 7 taon ng grade 1 noon. Ako'y marunong muna bumasa. Ang laman po ng saklolong buhat sa itaas ay aklat ni Juan. Gospel. Focus siya sa gospel. Kaya bago po nagkaroon ng 3 gabing crusade sa elementary school ng Amuyong, narinig ko ng Word of God. Napakadali ko na lang nag-desisyon manampalataya sa Panginoon sa Kristo. Nabasa ko na eh. Purihin ang Panginoon. Eh kung walang nagsipak na gano'n, makakarating sa akin ang Ebanghelyo. Hindi mo ba? Ganyan po kahalaga sa salita ng Diyos. Ilolong sabi, talagang tiyagaan. Lahat po na magtiyaga, magsabi ng amen. Ayaw na. Yung talagang magtiyaga, magsabi ng hallelujah. Hallelujah. Yan na. Purihin ng Panginoon na bubuhay na. Last, pang-anim po, with all doctrine. Ayan, ito po ang gusto kong bigyan ng emphasis. At ito po ay napakahalaga talaga. Lahat yun mahalaga, pero ito isa sa napakahalaga. Mga kapatid, gano'ng kahalaga ang doktrina? Napakahalaga po. Lalo ngayong panahon nito, alam natin, marami na po ang live, marami na po ang nagtuturo sa social media. Ang daming mga preacher natin naririnig. Dito po ngayon, gusto kong maintindihan natin kung gaano kahalaga ang tinatawag na doctrine o doktrina. Ang tayo bilang tayo po ay Evangelical Christian Church, tayo po ay may tinatawag na statement of faith. Ano is statement of faith? Ito yung ating doktrina. Ang criminology po, may sariling doktrina yan. Ang medisina po, meron po yung sariling doktrina. Ang mga lawyer po, may doktrina po ng pagiging lawyer. Ang simbahan po, ay may doktrinang dapat pinakahawakan.
Ano ang stand ko patungkol sa Bible? Like for example, naniniwala ka na may 66 book, inspired ba lahat yan? Or what? Yan. Naniniwala ka sa tinatawag na Trinity? Okay. Talking about doctrine. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Sasabihin ko po sa inyo, kahit tayo naririto, magkakahalo ang utak natin patungkol sa doktrina ng Trinity. Titiyakin ko po sa inyo yan. Naniniwala ka may tatlong persona ng Diyos, ipaliwanag mo sa akin. Maya-maya lalabas tatlo na ang Diyos. Mangyayari po yan. Di ba? Nakatayo dito kanina si Ma'am Lane, kagabi at sabi niya sa akin, Pastor, ang tanong noong batang-batang estudyante ko na inyong nahayuhan doon, na nag-appear mo dito, totoo ba na si Jesus ay anak ng Diyos? Tinanong si Ma'am Lane, kasi mga estudyante niya, teacher po yung kayo dito kanina. So, kanyang pong ministeryo ay focus po siya talaga sa mga estudyante at evangelist sa mga estudyante. Pinaliwanag ko sa kanya kung ano yung salamat na lang, Pastor, tama yung aking paliwanag niya. Yung palang bata na yun ay nahatid ko ni Ate Rachel, ganun din yung paliwanag. Salamat na lang, kung nagkamali ko kami, manalagot kami tatlo sa Panginoon, sana pinipili niyo. Minsan naririnig natin ito sa ibang mga preacher na huwag daw po nito paniniwalaan. Huwag daw natin pinag-uusapan sa church ang doctrine dahil magugulo ang church. Ako'y nalulungkot sa mga ganyung statement. Yung salita ng pastor, yun ho ay doctrine. Yung salita ng ministry, yan ho ay doctrine. Yung salita ng Bible, yun ho ay doctrine. Yung sabi ng God, yun ho ay doctrine. Ay kung hindi ka magtuturo ng doctrine, anong itinuturo mo sa church? Hindi ako magtataka. Ang laki ng church mo pagdating ni Kristo, dadalhin lahat sa impyerno. Ang nagdadala sa langit ay ang malinaw na pagkaunawa sa doktrina ng ginawa ni Jesus Christ. Doktrina pa rin yun. Kaya nga, ang turo ni Pablo, pag nagturo ka, Timoteo, doktrinal. Ako'y natatawa nung kami nasa Bible School. Ayan, ang narinig po. Po ang mga kasama rin kung galing po ng Bible School. Nandiyan po si Kuya Albert, nandiyan po si Pastor Andy. Kami po'y magkaklase ni Pastor Andy. Alam niyo po, minsan po magkakaharap-harap kami sa library, ganyan, siyempre, pati bang mga year level, ganyan, ang ginagawa ko bro? Minsan ako sa linggo, nagawa kami ng 6. Ano topic mo? Ito ay kaitong trainal. Nung ako makalabas ng Bible School, doon ako tatawa. Paano nangyayari na? Mag-preach ka ba na hindi doctrinal? Ay hindi sa Diyos yan, hindi doctrinal. Nakakalungkot kasi hindi na ganun kaayos ang pagkaunawa sa tinatawag mo pananampalatayang pinanghahawakan natin. Kaya nga po, bilang ESI Church, bilang Evangelical Church, dapat meron tayong tinatawag na statement of faith and meron tayong tinatawag na doctrinal stand. Kasi po ang kulto, may kanyang doctrinal stand. Kaya po, hindi po pwede rin po na yung Alfonso at saka tayo magkaiba ng stand. Kami po mga pastor, o pagka po meron kami minsan na, siyempre, i-issue na bago, ganyan. Anong ginagawa po namin? Nagkakausap-usap din po kami. Pastor, ito yung aking stand pa po dito, ano ba talaga mga ano natin? Ay, di ba ganito? Hindi pwede pagkakaiba yun. Ang doktrina po, yan po ay standard. Dapat po yan ay eksakto at malinaw na bagay. Hindi nakakalito, hindi nakagugulo. Bigyan ko kayo ng sample. Kung kayo tatanungin ko ngayong umagang ito, natitiyak mo ba pupunta ka sa langit? Anong sagot? O, bakit? Magkakaiba na sagot yan. Kasi hindi mo pantay-pantay ang pagkaunawa sa doctrine. Nawawala ba ang kaligtasan? Sabi niya, hindi. Ay, paliwanag mo. Nawawala ba ang kaligtasan? Oo. Paliwanag mo din. Ako po kasi, ito po ang aking pong discipline. Kapag narinig ko ang doctrinal stand mo, titignan ko po kung nasa Bible. Ang final authority hindi si Pastor Wayne.
Hindi mga pastor, Word of God. Because the Word of God is equally with God. Is equal God. The Word of God is God Himself. Patunayan po natin, ang salita po ng Diyos ay itinaas ng Diyos at binigyan niya ng kaluwalhatian higit pa sa pangalan niya. Sabi ni King David sa Psalms 138 verse 2, Thou art magnified, Thy word above all Thy name. Niluwalhati mo ang iyong salita, itinaas mo ang iyong salita higit pa sa iyong pangalan. Kaya mga kapatid, kaya naririnig po ng aming mga kasamang nanggaling ng Bible School. Ako po ay hindi ho, ako basta naniniwala sa hermeneutics. Sorry ho sa word. Hermeneutician po ako, ay, ganun ako lang nag-hermeneutics. Mas accurate po ang biblical interpretation. Bigyan ko kayo ng sample. Ang author ng hermeneutics hindi Kristiyano, how non-Christian explain and understand the Bible? Di nga? Ano ba ang hermeneutics? Is a science of interpretation. Kailan ho nagkaroon ng saktong idea po ang pananampalataya at saka ang science? Sige nga. Patunayan natin. Ang John 3:16 po, pag yun ini-outline po ng mga hermeneutician, magugulo na po yan lahat. Pero pag yan po ay lahat po yan in-interpret ng biblical interpreter, sakto po yan, makakatulad po yan. Kahit magkakaiba ng presentation. Makukuha kung ano ang paksa talaga niya. Di po ba? Kaya nga po tayo mga kapatid, bakit nagulo-gulo ang simbahan? Doctrine ang issue. Sabi nila ng mga Armenians, nawawala ang kaligtasan pag nagkasala ka. Isa rin talakay po natin kung gusto nyo inang araw sa ibabaw ng lamesa. Pag-usapan po natin yan. At titingnan natin ano ang sinasabi ng Diyos patungkol sa kaligtasan at doon tayo lang susunod. Bigyan ko kayo po ng sample ng doctrine kung gaano kahalaga. Nasanay po tayo, nagsishare tayo ng Ebanghelyo, nagsishare tayo ng salita ng Diyos. Ito, tanongin ko kayo ngayong umaga, ano ang Ebanghelyo? Baka ikaw ay 20 taon na, pero pag nasagot mo yung Ebanghelyo, Pastor, ito yung Ebanghelyo. May nakaranas ng pastor niya, 25 years in the ministry. Tinanong ang congregation, ano ang Ebanghelyo? Including yung kanyang mga pastor under him. Hindi alam kung ano ang Ebanghelyo. Yung daw apat na aklat ng bagong tipan. Hindi po yan ang Ebanghelyo. Yan po ay mga gospel writers. Yan po ay mga gospel letters. Hindi yan ang Ebanghelyo. Kaano kahalaga ang doctrine? Doon dito po dinitinan talaga ng mahalaga ng dulo niya. Paano tayo nasanay? Mahal natin yung kaibigan natin, yung best friend natin, sinira natin ng salita ng Diyos, in-evangelize natin. Ano ang ating layunin? Makatanggap siya sa Panginoon. Amen po ba? O, tinan nyo, amen kayo. Kailan si Jesus nagturo ng sinabi niya sa kanyang mga alagad at mga tao? Kahit sa bangka, kahit sa wilderness, tanggapin niyo ako. Meron ba ganon? Sinabi ba ni Jesus kasi tanggapin? We are talking about doctrine. Kahit kailan si Jesus hindi nag-request na siya tanggapin at hindi siya nagturo na siya tanggapin. Ano tinuro ni Jesus? Siya ay sampalatayanan. Kaya ang tamang term, panampalatayanan mo para maligtas ka. Huwag mong tatanggapin. Hindi ka maliligtas sa pagtanggap. Bakit? Kung ikaw ay walang kaligtasan, sinong aplikante sa kaligtasan? Kung ikaw ay mag-a-apply sa SM, sinong tatanggap? Ikaw o ang SM? Sige nga po. Aba, natulog na ko yata. Sagot! We are talking about the most important thing in preaching the word, the doctrine. Walang record sa Bible. Si Jesus Christ ay tinanggap at ang tao ay naligtas. Hindi sila tanggapin mo ako. Anong sabi? Sumampalataya kayo sa Ama at sumampalataya kayo sa akin. Amen? Anong panawagan para mamaligtas? Magsisi at manampalataya. Hindi sinabing tanggapin mo ako.
Hindi rin inintroduce ng Ama, tanggapin niyo ang anak ko si Jesus Christ para maligtas kayo. Sumampalataya kayo, magsisi kayo at sumampalataya kayo sa Kanya. Paano nasanay ang mundo? Tinatanggap si Kristo. Doctrinal ba yun? Mali. Masasaktan ng ibang preacher sa akin. Kasi bakit? Kahit na ako, kung ako nasanay eh. Tuwan-tuwa ako pag ako'y nakapagpatanggap. No, hindi. Hindi pagtanggap. Anong palataya? O meron isang tayong worker. Pastor, hindi eh. Ang sino mang sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban ng karapatan mag-anak ng Diyos. Ay, yun. John 1:12. Ay, yung sa mga tuwid baga. O, yun ang sabi niya. Ang nagsisisampalataya. Yung ba't tumanggap? Gusto mong palataya. Malinaw yun. Ang Bible ay hindi ka linituin. Ang Bible ay naka-outline, mga kapatid. At kung gusto mo ng simplified na biblical interpretation, pag-aralan natin yan ang naka-outline. Exegetical ang gagamitin natin, mga kapatid. Ano yung exegetical? Uunawain natin ang salita ng Diyos base sa intensyon ng Diyos. Kasi ang author niya ay Diyos, ang banal na Espiritu. Huwag mong ilalagay yung utak mo doon sa Bible. Kaya nung ilagay ng Bible, ang karunungan papunta sa iyo, ang magsasalita ng Bible. Yan po yung tinatawag na exegetical approach. Yan po yung tinatawag na biblical interpretation. Pag ginamitan mo ng sandamungan dahil hermeneutics yan, mga kapatid, sinabi ng salita ng Diyos sa Ten Commandments, huwag kang papatay. Kailangan mo ba bang malaman kung kailan natala sa kasaysayan ng unang taong namatay? Santisima naman. Mahirap bang intindihin? Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling. Kailangan mo ba maintindihan sino yung unang tao nagsinungaling sa kasaysayan ng mundo? Ay, gano'n lang hermeneutics eh. Ito pa ang punto, mga kapatid. Ang dami na maraming magagaling talaga sa akin. Alam niyo, mga kapatid, ito. Ayon po sa pag-aaral, ang expert level na mahusay na preacher, ipiniprepare niya ang kanyang message 48 hours. Ilan yung 48 hours? 24 hours. 2 araw. Ipiprepare ang isang message. Eh, paano kung mag-share ka na ngayon? Wala kang 48 hours. Expert level yan. Ang tanong, expert ka ba? Kung ang mga pastor ay hirap na hirap umintindi ng Bible, kung ano nyo maintindihan? Kaming nag-aral, nagsunod kami ng kilay, hindi nyo maintindihan. Pagkatapos, hindi namin maintindihan, bakit nyo iintindihin? Ay, linggo lamang namin kayo namimit. Sige ba? Tayo po ay nag-uusap patungkol sa doctrine. Sinabi ba ng Bible na kailangan mahirapan ka bago maunawa ang salita ng Diyos? Ano ang sabi ng salita ng Diyos sa kanyang salita? Hindi daw naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Yun ang malinaw. Pinahihirapan tayo ng siyensya, sinaksakan tayo ng napagkadami kong karunungan na yan. Scientific ang pagka-approach. Lago tayo niyan. Kaya mga kapatid, ako po bago ko naging pastor, napakarami ng naging pastor. Pero ito po ang gusto kong ipaunawa sa inyo. Una sa lahat, hindi ko ho intensyon na maintindihan nyo na baka isipin nyo si Pastor Romel ay walang respeto sa kanyang mga mga pastor. Hindi po. Salamat sa kanilang buhay na sila ay ginamit ng Diyos para sa akin. Naging pastor ko sila noong panahon na ako'y alert nila. Pero never na tinigtik kami sa doktrina sa loob ng church. Lalo-lalo ng mga worker. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Dumarating talaga ang panahon ng tamang panahon tinatawag ng Diyos. Na kailangan mong maintindihan na ang church ay kailangan lumalim sa salita ng Diyos. At wala po ibang magpapalalim yan, kundi ang maunawaan kung ano ang tama at dapat na doktrina. Amen po ba? Amen po ba doon? Meron po akong 2 birthday at dito ko po ngayon sinasanay ang ating mga manggagawa. Alam po yan ang ating mga manggagawa dito. Una po, ang concern ko po,
masanay ang mga worker, kasi sila yung tagapagturo sa tinatawag na fundamental doctrine. Pangalawa, masanay sila sa tinatawag na proper biblical interpretation. Bakit po? Ang doktrina ini-interpret yan. Ang interpretation, dinudoktrina yan para malaman mo ang tama. Kaya yun po ang dalawa kong pinagpupukusan ngayon. Kaya simultaneous po yung training na ginagawa natin. Doctrine, biblical interpretation. Doctrine, biblical interpretation. O hindi naiintindihan ng madali. Ano po? Ang medyo lamang po nagiging critical. Pag po figure of speech ang ginagamit, pag ang mga parable, doon na tayo gumagamit ng paliwanag, walang nagbabatuhan ng tinapay. Wala ka nakitang sinampal na nga ipinain pa yung pagkila. Sige, sampal pa! Yun ang biblical Pero most likely, simplify ang ating pamamaraan ng pag-unawa ng Bible. Tingnan po ba? Patingnan niyo po yung passage natin yung naka-outline. Nahihirapan mo ba kayo? Anong sabi? Ipahayag mo sa salita ng Diyos. Paano? Be instant. Paano? In season or out of season. Paano? Reprove. Paano? I-rebuke. Paano? Exhort. Paano? With long suffering. Ano pa? With doctrine. Nahihirapan ba kayo? Umubos ba tayo 14 hours? Yan. Kaya po, sobrang napakahalaga ng tagubilin ni Apostol Pablo. Ipangaral mo ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Idinitali naman ang ano kung gagawin. Mahirap po ba yun? Ang kasunod niyan po, ang sabi ni Pablo, ako'y iaalay na. Mamamatay na nga siya nung itinatagubilin niya. At tinagubilin niya, kanya lang ibinilin ang pinakamahalagang bagay sa isang lingkod. Kasi si Apostol Pablo ay lingkod, si Timoteo ay lingkod, kaya po ang pinaka-tagubilin sa kanya ay may kaugnayan sa paglilingkod. Amen ba? Ano yung pinakamalaking kaugnayan sa paglilingkod? Praise the Word of God. Amen ba? Kaya lagi natin tatandaan, huwag tayong mamamali dito. Mamaya tayo pumunta pag tayo praise and worship natin. Kasi pag si Pastor na ako na yung message niya, ako po. Si Jesus Christ, maraming sumampalataya sa Kanya, pero walang nangyaring praise and worship. Hindi ko po intention na, hindi ko ibig sabihin po ay walang praise and worship. Hindi ako anti-praise and worship. Napakasarap na sumamba. Pero ang pinakamahalaga po sa lahat is teaching and preaching of the Word. Kaya lagi niyong tatandaan sa pagtitipon, yung lagi hahanapin nyo, yung may preaching. Pagka po yung walang preaching of the Word, yan ay typical na kainan lang, yan ay model 5 lang, yan ay happy-happy lang. Ano sabi ni Pablo? Sa bawat pagtitipon ng mga anak ng Diyos, hindi dapat mawala ang pangangaral ng salita ng Diyos. Okay, ang sa akin kung pagtatapos, ganito na. Saan mag-uumpisa? Gusto mo mangaral ng salita ng Diyos? Anong intention mo? Itong mga ito, mga pananampalataya na yan. Pero ang pinaka-importante at isa sa napakasarap at mahalaga din na mapangaralan natin ang salita ng Diyos, yung mga hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? So, ang tawag po niyan ay evangelism na. Yan po ang pinaka-basic ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa evangelism. Yung paglalim, pag po yan ay nagpapatuloy ng mag-aaral sa church. Yung pagpapahayag sa evangelism at yung pag-aaral sa church, lahat po yan ay napaka-halaga. Kaya mamaya mga kapatid, meron tayong facilitator dito, makita niyo doon sa program natin ay meron nakalagay itong processing. Meron tayo doon 10 to 15 minutes. I-divide natin mamaya ito.
Pakikita natin yung tinatawag po na application. Pag-umpisa po yan sa evangelism. In 10 minutes po, yung ating mga facilitator mamaya ay iikot, tapos hahati-hatiin po yung grupo sa isang napakabilis at madaling panahon. Pero kami kinilalatag na pinaka-program kung paano po tatakbo yung tinatawag po pagpapahayag ng salita ng Diyos. Again, balik po tayo sa ating napakalagang pinag-usapan. Sa isang napakalagang paalaala at tagubilin, ipangaral ang salita ng Diyos. Napapanahon o hindi. Lahat po ng gustong mangaral ng salita ng Diyos ay magsabi ng Hallelujah. Karapang po natin ang Panginoon sa magandang pagkalit po at ang pagkalit po tayo lahat ng ating Diyos sa buwan.